Magandang buhay! Tayo ay nasa Day 3, Week 2, Filipino. Sino sa inyo ang kumakain ng prutas at gulay? Ano-anong prutas at gulay ang kinakain nyo? Tingnan ang larawan. Ano ang nakikita sa larawan? Mga bata, sa palagay ninyo, tungkol saan kaya ang kwentong inyong maririnig sa araw na ito? Upang higit ninyong maintindihan ang ating kwento, atin munang alamin ang kahulugan ng salitang ito. Nagtipon-tipon. Ang ibig sabihin, nagsama-sama. Si Luningning at ang kanyang pamilya ay nagtipon-tipon sa hardin ng kasiyahan. Handa na ba kayong makinig ng kwento? Ang ating kwento ay may pamagat na Si Luningning, isinulat ni Rosalina Arzonio. Sa isang malayong kaharian ng mga hayop, si Luningning ang pinakamagandang ibon. Matatagpuan sa hardin ng kasiyahan ang lahat ng mga bungang kahoy, prutas at gulay na kinakailangan ng mga hayop upang maging malusog at masigla. Isang araw, nagkaroon ng malaking salo-salo sa kaharian. Nagtipon-tipon ang lahat ng hayop upang magsaya. Masusustansyang pagkain ang pinagsaluhan ni Luningning kasama ng kanyang pamilya. Ngunit napansin ni Luningning si Pipoy, ang kanyang kapatid na kumakain ng mga chichirya at tsokolating dala mula sa labas ng kaharian. Bakit hindi mo subukan ang mga masustansyang pagkain mula sa hardin ng kasiyahan? Tanong ni Luningning. Mas masarap kasi ang mga ito, Luningning, sagot ni Pipoy. Binigyan ng payo ni Luningning si Pipoy tungkol sa kahalagahan ng pagkain ng masustansya para sa kalusugan. Ngunit hindi ito pinansin ng batang ibon. Nang sumunod na araw, nagkasakit si Pipoy. Sumakit ang kanyang mga ngipin at pumayat ang kanyang katawan. Nilapitan siya ni Luningning. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng tamang nutrisyon. Nagbago si Pipoy. Natutuhan niya ang kahalagahan ng pag-aalaga sa sarili at pamilya sa pamamagitan ng pagkain ng wasto, masustansya at sariwang gulay at prutas. Sagutin natin ang mga tanong mula sa kwento. Unang tanong, ano ang pamagat ng kwento? Ikalawa, sino ang pangunahing tauhan sa inyong napakinggang kwento? Ikatlo, anong uri siya ng ibon? Ikaapat, nararapat ba siyang tularan? Tingnan ang dalawang salita. Pipoy, gulay. Ano ang masasabi ninyo sa dulo ng bawat salita? Ano ang tawag sa kanila? Sila ay halimbawa ng diptongo. Ang diptongo ay ang tunog na nabubuo sa pagsasama ng alinman sa limang patinig at ng titik W o Y. Ang diptongo ay alinman sa mga tunog na aw, ay, iw, i, oy o uy sa isang pantig ng salita. Ito ang mga halimbawa. Bahay, dalaw, giliw, lumbay, aliw, apoy, buhay, pantukoy, daloy, gulay. Magbigay pa ng mga halimbawa ng mga salitang may diptongo. Muli nating balikan ang kwento. Tukuyin kung ito ay ngalan ng tao, hayop, bagay, puok o pangyayari at gamitin ito sa pangungusap. Sa ating natapos na kwento, sino nga ulit ang ating pangunahing tauhan? Ano kaya ang kasarian ni Luningning? Siya ba ay lalaki o babae?
Ang puno ba ay may kasarian? Ang salitang nanay ay ano ang kasarian? Ang pangalan ay meron ding kasarian. Ang mga kasarian ng pangalan ay ang sumusunod: panlalaki, pambabae, di tiyak, at walang kasarian. Ibigay ang kasarian ng mga sumusunod: kuya, lapis, pulis, hari, ninang, ninong, ate, pisara, guro, bunso, tandaan. Ang diptonggo ay ang tunog na nabubuo sa pagsasama ng alinman sa limang patinig at ng titik W o Y. Ang diptonggo ay alinman sa mga tunog na aw, ay, a, iw, i, oy o uy sa isang pantig ng salita. Ang pangalan ay may kasarian. Ito ay panlalaki, pambabae, di tiyak, at walang kasarian. Para sa pagtataya, lagyan ng T kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at M naman kung ang isinasaad ng pangungusap ay mali. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno.